Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Tatlo. Gusto kong malaman. Akala ko dati, mayroon akong isang perpektong masayang asawa. Siya ang aking unang at huling minamahal. Pasensya na, dumating na. Mahal, maligayang kaarawan. Upang magkaroon ng tao, upang yakapin ng tao, at kasal. Mali kayong lahat. Ang aking tila perpekto at masayang kasal, mula sa matagal ng panahon, ay bumagsak na. Kaya, kailan talaga nagsimula ang mga pagkakamali? Bakit, Waylay, tama ba ang sinasabi ko? Ang musika at tao sa tindahang ito ay talagang kakaiba. Walang gana. Mas mabuti pang bumalik sa gym at mag-ensayo. Hindi. Aalis na ako. Huwag naman, kuya. Aalis na ako. Mag-enjoy kayo. Hey, kuya. Hindi. Samar, may mga bata ba? May apoy ba? Kung wala, ayos lang. Nakuha na. Anong pangalan? Pahiram lang ng apoy. Hindi na kailangang makilala. Asawa, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ko ba sinabi sa'yo na matulog ka ng maaga? Ano? Naghihintay ka sa akin. Ho, anong nangyari? Ikaw, nangangalunya ka. Hindi mo alam na dapat linisin ang bibig. Linisin mo ng mabuti. Ngayon ay kaarawan ng malaking pinensya. Bigyan mo ako ng cake. Kumain ako. Kaya't kumain na. Asawa, akala mo ba talagang nakalimutan ko? Maligayang ika-10 anibersaryo. Halika, bibigyan kita. Mahal kita, nakatago ka. Ikaw ay nasa ahas. Bumangon ka. Asawa, ako, mahal kita. Ikaw.
Asawa. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Saan ka pupunta at anong dadalhin mo? Napaka-misteryoso. Ngayon ay ika-10 taon natin. Ika-10 anibersaryo. Gusto kong bigyan ka ng walang hanggang hindi malilimutan. Hindi malilimutang sorpresa. Sandali lang, asawa. Unang pagkakataon, asawa. Nakakakilig. Halika, tutulungan kita. Ano ba talaga itong sorpresa mo? Medyo natatakot ako ngayon. Huwag mag-alala. Nandyan ang mga tao. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Ito ay isang malaking sorpresa. Hindi ma-translate. Ano ang balak mong gawin? Namatay na siya sa wakas. Sa wakas, maaari na tayong ang mga araw na gusto natin. Sa gabi, hintayin kita para ipagdiwang ang aking karawan. Wei Xian. Wei Ji. Gusto kong makita. Aling timog na lugar. Alam ko ang iyong intensyon. Pangako. Hindi ba't gusto mo talagang magkaroon ng anak? Paano ka nakapagdesisyon? Hindi na ako ma-injection ng ovulation. Wei. May duda ko na si Wei Ji ay nagloko. Nagalit ako. Nagbibiro ka ba o seryoso ka? Kung kahit na, ang ganitong tao ay makakagalaw. Kahit ang mga ganitong mabuting lalaki ay nagloloko. Kung ganun, mag-aasawa na ako. Anong kababawan ng paibig ang pinaniniwalaan mo? Nakita ko mismo. Nakita ko siya. Walang pag-aalinlangan. Hinalikan niya ang babaeng iyon. At saka, maaaring mayroon pa silang anak na lalaki. Pupunta na ako ngayon. Ako, bilang isang lalaki. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Kaunti. Wei. Huwag ka munang magalit. Nasa itaas ako ngayon. Wala akong anumang ebidensya. Kung siya talaga, niloko ako ng maraming taon. Hindi ko lang maaring gawing biro ito. Regalo. Sobrang mura para sa kanila. Ano ang gusto mong gawin? Kailangan kong pumasok sa trabaho. Yaya, magpatuloy ka. Wei Lei, huwag matakot. Wei Yi, magpatuloy ka. Magpatuloy. Mabilis, magpatuloy. Wei Lei, magtagumpay. Wei Lei, magpatuloy ka. Wei Mo, nasaktan ka. Magmadali tayong pumunta sa klinik. Bagay. Ang maliit na sugat na ito. Maglagay lang ng band-aid. Kaunti ang pula, magpatuloy. Hindi, tingnan mo. Lahat ay may dugo, nandyan na. Kung hindi maayos ang disinfection. Kung sakaling magkasakit, walang anuman. Hindi umalis. Umalis na. Sinabi ko nang hindi ako pupunta. Nandyan ba si Dr. Chen? Buhay. Walking up a long cold 내 외침을 던져 헤어날 수 없는 빛 Ang aking doktor. Ako ay bagong tao. Pinapayagan ko. Ikaw iyon. Kayo ba ay magkakilala? Ngayon ang aking unang araw sa trabaho. Ngayon ay araw ng trabaho. Saan ka hindi komportable? Doktor, tingnan mo ito. Siya ay may sugat dito. Sandali lang. Ayusin ito.
Katapusan ng linggo. Wala ka bang insurance? Bilisan mo at bumalik sa klase. Dapat ay may sugat ka. Ay, walang anuman. Tutulungan ako ni Dr. Shu. Tama ba, Dr. Shu? Oo. Ikaw at ang kaibigan mo ay mga sugat lamang. Disimpektahin. Magpahinga ng 2 araw at okay na. Huwag mag-alala. Hindi pa siya boyfriend. May iba pa akong kaibigan. Sige, babalik na ako sa klase. Darating ako mamaya para sunduin ka. Sige. Dito. Yung kanina. Hindi siya kaibigan ko. Anong biro ito? Nagbo-boxing ako. Paano mangyayari iyon? Ganito lang kaliit ang sugat. Huwag kang gumalaw. Kumilos ng kaunti. Okay na. Sa mga susunod na araw, habang naliligo, mag-ingat. Huwag hayaang mabasa ang sugat. Basket ng katawan. Tanggapan ng unibersidad. Hindi ko akalain na makikita pa kita. 在这里，叫我许医生。许医生，我叫魏来，今年大2，以后请多多关照。还是少关照的好。总来。 Palagi kang pumupunta sa klinika. 我们体育生磕磕碰碰的很正常，我们一定会经常见到。 当年魏之追我的时候，就是这样干净的笑容把我迷住了。只是没想到，你还有别的事吗？ May iba ka pang sasakyan. 哦，这个留给你，以后你就不用找别人借货。Ito ay may langis. 我可以给你加油，加油。 Dr. Shu. 我到了，下次见，拜拜。 如果未来就是未知的儿子， Individual. 22. 20 na. 绝对不会原谅。 Pangako. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Kung ito ay matutuklasan. Yung batang iyon. Siya ang anak ni G. Ano ang balak mong gawin? Ako nga ang legal na kasama niya. Yung babaeng kasal sa kanya. Pero pakiramdam ko. Parang ako ang kabit. Itong si Wei Ji. Dati, madalas na nag-overtime. At naglalakbay sa trabaho. Lahat ng iyon ay kasama ng babaeng iyon. Siguro. Kaya dati, hindi ka ba nakakaamoy ng kahit kaunting amoy? Dahil sobrang mahal ko siya. Buong puso akong nagtitiwala sa kanya. Sobrang nahulog na ako. Wala akong pagdududa sa kanyang motibo. Paano ko naman malalaman ang mga palatandaan? Kung hindi dahil sa gabing iyon. Kung hindi dahil sa malaking gabing iyon. Ang bangungot na iyon. Sa tingin ko, hindi ko kailanman hulaan ang kanyang mga pangako. Huwag kang mag-alala. Ano man ang gawin mo, tutulungan kita. Kung kailangan mo, tutulungan ko siyang maghanap ng pinakamahusay na abogado sa diborsyo. Hayaan si Wei Ji at ang babaeng iyon na hindi makaalis ng walang dala. Magdiborsyo. Ang diborsyo ay hindi ba't magiging pabor sa kanilang pamilya? Hayaan silang magbayad ng dugo para sa kanilang mga ginawa ng kanilang mga aksyon. Asawa, bumalik. Asawa, bakit hindi ka pa natutulog? Bakit hindi mo ginagamit? Ang nandito ako. Gumawa ako ng tsaa para sa'yo. Asawa, sobrang pagod na.
Kamakailan sa kumpanya. Sa kumpanya, ay maraming nangyayari. Sa kumpanya, talagang pagod. Pero sa pag-iisip, na may isang mabuting asawa, na naghihintay sa akin sa bahay, ay hindi ako pagod. Hindi na ako pagod. Ang katawan ko ay puno ng lakas. Nasa ibang salita. Asawa, pagod na ba? Kaya't magmadali kang maligo at matulog. Halika. Mag-init ng tubig. Magluto ng mainit na dumpling. Matulog na sa kama. Tara na. Bilisan mo. Lihim na nai-publish. Ibigay ang aking karawan, ay ipagdiwang ang aking karawan. Hindi ba? Karawan ng babae. Talagang nakakatawa. Totoo bang karawan ng babae? Ano ang ginagawa mo? Ano? Ano ang ginagawa? Alam kong hindi ka kumain ng hapunan. Gagawan kita ng isang mangkok ng noodles. Asawa, salamat sa iyo. Kumain ka na. Pupunta ako sa banyo para maghugas ng kamay. Okay. Nanay. Si Nanay Lee. Congratulations, Nanay. Sa wakas, nagkaroon na ako ng sariling negosyo. Dr. Shu, hindi sinasadyang nahawakan ng tubig ang aking binti. Paano ko ito dapat ayusin? Mukhang namamaga ang sugat. Namamaga na. Kailangan ng maraming atensyon. Kung hindi, tahimik. Bakit hindi mo ako pinapansin? Asawa. Kanino ka nagme-message? Sino ang pinapadalhan mo ng mensahe? Ang seryoso mo naman. Anong nangyari? Anong nangyari? Wala naman. Tungkol sa paaralan. Kakaumpisa ko lang sa trabaho. Nag-adjust pa ako sa proseso. Nasabi ko na sa'yo. Hindi kita pinapayagang magtrabaho. Aalagaan kita habang buhay. Hindi ba't okay na yon? Hindi ka lang nakikinig. Wala kang hinihingi. Nasa bahay. Ang tagal na. Ang init. Ngayon. Pupunta ako sa paaralan bilang school doctor. Lahat ng nakakasalamuha ko ay
Ay nako, kumagit ka. Asawa, bakit ka kumakain ng mabilis? Dahan-dahan lang. Wala, asawa. Kumain ka ng masyadong mabilis. Ay, tama nga. Sabi mo lang kanina, nagtatrabaho ka bilang school doctor. Anong nangyari? May mga batang kilala mo sa loob. Wala akong kilalang kahit ano. Mga batang nag-eensayo sa sports. Nagtatanong lang ako. Kaya ako, bakit ganito ang pakiramdam ko? Yung ekspresyon mo kanina, medyo nagulat ako. Asawa, mga lalaki lang ang nag-eensayo sa sports. Ang asawa ko ay napakaganda. Sa tingin ko, ang kapaligiran ay hindi na bagay sa'yo. Asawa, sabi mo, nag-aalala ka. Ako na may asawa. Makipagkilala sa ibang mga batang lalaki. Makipagkilala sa ibang mga kabataan. O natatakot na madiskubre ko. Sa labas, halos 20 taong lihim. Asawa, nag-aalala ka. Ang pag-aalala ay nag-aalala. Ako na may asawa. Ako na may asawa. Mga batang lalaki. O natatakot na madiskubre. O natatakot na madiskubre ko. Nakatago sa labas. Nakatago ka sa labas. Halos 20 taong lihim. Nagbibiro lang ako sa'yo. Tulungan mo akong balatan ng mansanas para makakain. Asawa, naghanda na ang almusal. Kumain ka na. Hindi ako kakain. Anong nangyari? Nagbago ka ngayon. Ano ang hindi ko naiiba? Nagiging mas kaakit-akit ka. Talaga, hindi ba ako sapat na kaakit-akit dati? Kumain habang nasa daan. Lunukin. Dr. Shu. Nagkasakit ka na naman. Nagpadala ako sa iyo ng mensahe kagabi. Hindi mo rin ako sinagot. Nahawakan ng tubig ang sugat ko. Namaga na. Hindi ba't sinabi kong mag-ingat ka? Doktor, may boyfriend ka ba? Bakit mo ito tinatanong? Curioso. Ay, hindi ba't ako'y nagiging mausisa? Ito ay pribado kong bagay. Hindi kita sasabihan. Ay, may kailangan ka pa ba? May laban ako sa boxing bukas. Gusto kitang imbitahan na manood. Bundok, hindi mo naman makikita. Waylay, sa katawan mong ito. Kaya mo pang makipag-boxing. Huwag mong isipin na payat ako. Sa totoo lang, malakas ako. Wala akong interes. Dapat ay dumaan ka bukas. Kung hindi, siguradong matatalo ako. Ipadala ko sa iyo ang address sa cellphone ko. Dapat ay dumaan ka. Maligayang pagdating. Savage.
Magandang araw, maligayang pagdating. Ito ang unang beses namin dito. Ano ang nais ninyong gawin ngayon? Ano ang pinakamahal? Gagawin natin ang pinakamahal. Kaya maaari kayong mag-spa. Maraming mga regular na customer ang gusto nito. Pagkatapos, magiging magaan ang pakiramdam. Susundin ko ang sinasabi mo. Pero wala kayong appointment. Maaaring hindi na ito magawa ngayon. Abala ang mga technician. Ikaw ang mayari dito, di ba? Oo, kaya tiyak na magaling ang iyong kakayahan. Ikaw na lang ang gumawa sa akin. Nagmamadali ako. Hindi ko na kayang maghintay. Pero, dagdagan ko ang bayad sa iyo. Sige, kaya pumunta kayo sa kwarto at magbihis. Sandali lang, maghahanda ako at darating na. Halika, dalhin ang bisita. Dumating na ang asawa mo. Ano? Siya. Ano ang ginagawa niya sa iyo? Ano ang alam ko? Sabi ay gusto niyang mag-spa. Gusto pa niyang ako mismo ang maglingkod. Huwag kang magpanik, kalma ka lang. Baka nag-uumpisa lang siya sa trabaho. Hindi pa siya sanay. Gusto lang niyang makahanap ng lugar para mag-relax. Tandaan mo, kaunti ang salita, mas maraming makinig. Boss, maganda ang iyong kakayahan. Mukhang, tama ang napili ko. Salamat. Tumatanggap pa kayo ng mga lalaking bisita? Mga lalaking bisita. Karaniwan ay mga lalaking therapist ang nakatalaga. Sige, sa susunod na pagkakataon. Dadalhin ko ang asawa ko para subukan. Siya ay madalas na nasa business trip at nagtatrabaho ng overtime kamakailan. Tuwing umuwi siya, pagod na pagod siya parang aso. Ibig sabihin, mahal ka ng asawa mo. Gusto niyang ma-promote at tumaas ang sahod. Mas marami siyang kinikita para sa iyo. Mukhang alam ng boss. Napakaunawa niya. At ikaw? Mahal ka ba ng asawa mo? Pasensya na, Ginang. Shoo. Tutulungan kitang panasan. Ang mahal na langis. Huwag sayangin. Sige. Pero boss, mula nang pumasok ako hanggang ngayon, hindi ko kailanman sinabi na ang apelyido ko ay Shu. Paano mo nalaman? Pero boss, mula nang pumasok ako hanggang ngayon, hindi ko kailanman sinabi na ang apelyido ko ay Shu. Paano mo nalaman? Kanina bago ako pumasok, hindi sinasadyang narinig kitang tumatawag. Mayroong tumatawag sa iyo ng ganyan. Akala ko, matagal mo na akong kilala. Shu Nuo. Jiang Nanfeng. Mukha kang medyo mas matanda sa akin. Sa susunod, tatawagin na kitang Jiang Jia. Kung ano ang komportable, iyon ang gawin. Kaya Jiang Jia, Ginang, Shu. Natapos na ang ating masahe. Kung gusto mo ng pahinga, pwede kang pumunta sa likuran. Sa aromatherapy oxygen chamber at humiga sandali. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Gaano katagal nang pumasok ang 201? Isang oras na ang nakalipas, boss. Nanay. Anak, bakit ka nandito? Kakagaling ko lang sa training. Sakit ng buong katawan. Dumaan ako dito para maligo ng libre. Hay nako, ang kulit mo. Ginagawa mo akong parang personal na massage parlor mo na ito. Bakit hindi? Boss, may masamang nangyari. Ang bisita ng 201 ay nasa oxygen chamber. Nawalan ng malay. Ano? Masama, si Shu Nuo. Si Shu Nuo. Shu Nuo. Nandito pa rin at nanonood. Bilisan mo, ilabas ang bisita. Shu Nuo. Anak, tumabi ka. Anak, anong ginagawa mo? Nanay, kilala ko siya.
Dr. Shu, magising ka. Naririnig mo ba ako? Hindi. Hindi madali. Ito ay para sa oxygen. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Si Xiao Chen. Bilisan mo, tumawag ng 120. Mahina ang paghinga at pulso. Maghintay ng 120. Baka hindi na umabot. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin kung may mangyaring masama? Hindi natin kayang tiisin ito. Halika, Terra na. Bilisan mo at tawagin ng tao. Ay nako. Dr. Shu. Dr. Shu. Pasensya na, Dr. Shu. So here's to you, here's to us, here's to everything we ever were. Dr. Shu, gising ka na. Wei Lei. Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa akin? Nahulog ka kanina. Kahit anong tawag, hindi ka nagising. Ako lang. Ginawan kita ng CPR. CPR? Sinasabi mo bang ikaw ang nagligtas? Ako ang nagligtas sa'yo. Bakit mo ako sinaktan? May pahintulot ka ba sa akin? Hindi ba't natatakot akong mamatay ka? Kaya't salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero bakit wala ka sa paaralan? Dumaan dito para mag-spa. Ang tindahang ito ay pagmamayari ng nanay ko. Ginang Shu, mukhang gising ka na. Nakakatakot ka, nagulat kami. Halika, inumin mo ang asin na tubig habang mainit pa. Magdagdag ng electrolytes. Salamat, Ginoong Jiang. Mababa ang asukal ko sa dugo. Luma na itong sakit. Napahiya ko ang lahat. Wala na akong problema ngayon. Pwede nang bayaran ng bill. Ang bayad ngayon ay libre. Pasensya na at nagkaroon ka ng ganitong masamang karanasan. Kaya, salamat, Ginoong Jiang. Walang anuman. Tama. Ikaw ang dapat. Nanay, susundan ko siya. Dr. Shu, sasamahan kita. Hindi na kailangan. Ano ang gagawin mo kung mahimatay ka ulit? Ayos lang, sarili ko naman iyon. Hindi mo kailangang maging responsable. Dahil ba sa sinabi ko sa iyo kanina? Nakapag-move on na ako sa bagay na ito. Huwag nang pag-usapan ito sa hinaharap. Bukas ay may laban ako. Tandaan mong dumaan ha. Dr. Shu, ang babae ay matamis. Ang tamis. Lumabas na ang resulta ng DNA. Wei Lei, hindi anak ni Wei Ji. Anong sinabi mo? Shuno, magtiwala ka sa akin. Ang ulat na ito ay hindi magkakamali. Hindi ko akalain. Ang taong ito, si Wei Ji, ay walang hangganan. Ang dumi. Nanay, bakit ka nandito? Ay, nakabalik na. Tamang-tama, tapos na ang pagkain. Bilisan mo, umupo ka na at kumain. Ngayon, ako, sakto, bumili ako ng mga kalapati. Sakto lang na dumaan. Gagawa ako ng sabaw para sa iyo. Nagluto rin ako ng wonton. Nasa freezer lang yan. Narinig ko kay Wei Ji. Pumasok ka na sa trabaho. Iniisip, wala ka ring oras para magluto. 我还有个疼我的婆婆，如果她知道自己的儿子在外面还有一个家，她该多痛苦。
Bakit parang? Mas payat ka kumpara sa nakaraang panahon. Ikaw, bakit kailangan mo pang pumasok sa trabahong iyon? Ang karerang ito, hayaan ang mga lalaki na magsikap. Dapat ka, magpahinga ng maayos sa bahay. Anong nangyari? Si Wei Ji ay nanakit sa'yo. Sabihin mo kay Mama. Tutulungan ka ni Mama na parusahan siya. Mama. Si Wei Ji. Siya ay nagloko. May iba siyang babae. Mama. Anong masarap na niluto nyo? Mama. Kayo. Nag-aaway ba kayo? Ikaw. Mama, anong ginagawa mo? Ikaw. Naglakaslog kang ipagkanulo si Shunuo. Lumuhod ka sa akin. Dahan-dahan. Mangako ka sa akin. Kung muli mong aapihin si Shunuo, sana'y magalit ang langit. Huwag kang mamatay ng maayos. Mama. Ako. Hindi ako ang mama mo. Mama. 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 Anong nangyari? Si Wei Ji ay nanakit sa'yo. Wala. Mama, nandyan ka. Paano naglakaslog si Wei Ji na manakit sa akin? Ako ay masaya na may ganitong kabait na biyenan na nagmamalasakit sa akin, na hinahangad ng iba. Bilis. Kumain ka na. Anong masarap na niluto na amoy na amoy? Naamoy ko na mula sa malayo. Sabi. Dumating ka sa tamang oras. Agad na kumain. Ito, lahat ay niluto ng nanay. Maganda. Naglagay ng sabaw ang nanay para sa iyo. Asawa, bakit ang bango mo ngayon? Nagpalit ka ba ng anuman? Ng bagong lotion? Ngayon, pumunta ako sa isang spa, para mag-spa. Bakit mo gusto ngayon? Ang mga bagay na iyon. Dati hindi ka. Kahit sa beauty salon ay tamad pumunta. Bakit? Nag-aalala sa pera. Ang asawa ko ay gumagastos. Doon ako masaya. Hindi ako nag-aalala sa pera. Nag-aalala ako sa iyo. Ngayon ay nag-spa ako. Wala akong ginastos kahit isang sentimo. Si Boss Jiang, nakita kong nahimitay, kaya't pinatawad ang bayad sa akin. Asawa, okay ka lang ba? Okay lang. Mabuti naman. Alam ng kanyang anak ang kaunting first aid. Ginawa mo sa akin ang artificial respiration. Kung hindi, baka, talagang hindi na ako madyay gising. Asawa, napagod ka. Ngayon, hayaan mo akong alagaan ka ng mabuti, okay ba? Sandali lang. Anong nangyari? Asawa. Ngayon, hindi pwede. Hindi pwede. Bakit? Dahil ako'y buntis. Ano? Buntis. Nanay, may lugaw pa ba? Meron. Kamakailan. Mukhang maganda ang iyong gana. Kumakain ka ng mas marami kaysa dati. Kamakailan. Oo, mas marami ang kinakain. Dahil ako'y buntis. Ikaw. Talaga. Sabi ng doktor, 6 na linggo na. Sabi ko na nga ba, binuksan na ng Diyos ang mga mata. Malapit na akong magkaapo. Asawa, dahil ikaw ay buntis na, mag-resign ka na sa trabaho sa paaralan. Ganito, mas makaka-relax ang asawa. Asawa, kakapasok ko lang sa trabaho, kaya't mag-resign. Hindi ito maganda. At saka, gustong-gusto ko ang trabahong ito. Ang kaligayahan ng asawa ko ang pinakamahalaga. O nga pala, nanay, bakit hindi ka lumipat dito?
Pagkatapos mong magretiro, hindi ka ba magiging yaya ng bata sa loob ng ilang panahon? Sa ganitong paraan mas mabuti mong maalagan si Xiao Nuo. Ganon din ang iniisip ko. Mali lang. Pero nanay pa rin. Dumaan ka para alagaan ka, makakaasa ka. Ito, panahon ng pagbubuntis. Ano ang dapat kainin para sa sanggol? Sobrang dami ko ng karanasan. Nanay, nandyan ka. Siguradong mas kampante ako. Talaga, pasensya na at napapagod ka. Hindi naman pagod. Sa buhay kong ito, wala naman akong gaanong kakayahan, kundi mag-alaga lang ng bata. Pupunta ako para, sa mga kamag-anak sa bahay, ipaalam ang magandang balita. Tingnan mo, masaya ang nanay ko. Pero sa tingin ko, dapat mong iwanan ang trabaho sa paaralan. Tingnan mo, sinasabi ko sa iyo, ang 3 buwan ng pagbubuntis. Napakahalaga. Huwag pumunta sa mataong lugar. At kailangan mong kumain ng folic acid araw-araw. At araw-araw ito. Pagduduwal, asawa. Mukhang, alam mo nang mabuti. Anong nangyari kay Weili ngayon? Isang maliit na friendly match lang. Ganito ba ka-wild? Tingnan mo, nasaktan ka. Siguradong hindi maganda ang pakiramdam ni Weige. May laban ako sa boxing bukas. Gusto kitang imbitahan na manood. Wala akong interes. Kung ayaw, ayaw na. Ano bang kahalagahan nito? Gagawin ba niya? May iba pa bang bagay? Oo, siguradong ganun. Kung hindi ka darating, sabihin mo man lang. Wala man lang balita. Kapatid, tulungan mo akong kumuha ng tuwalya. Iunat mo ang kamay mo. Magbihis ka muna. Nandito lang ako sa labas, naghihintay sa'yo. Kanina, ikaw, ano ang nakita mo? Akala mo ba, hindi na ako darating? Dumating ka lang pagkatapos ng laban. Kung tapos na, aalis na ako. Huwag. Hindi ka pa kumakain, di ba? Ako na ang taya sa pagkain. Sige, ako na ang magbubok ng lugar. Mag-ingat, mainit yan. May iba pang nag-aanyaya sa'yo. Bakit hindi ka pumili ng mas mahal? Sabihin ko sa'yo, gusto ko talaga ito. Ang noodles dito ay may kasamang inihaw na karne. Ang galing. Subukan mo na agad. Salamat. Ayoko ng sibuyas. Ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa'yo, dati, ayaw ko rin ng sibuyas. Ang nanay ko ang tumulong sa akin. Wala namang masyadong sibuyas. Talagang hindi masarap. Wala nang sibuyas. Mag-ingat, mainit. Napaka-maingat mo. Salamat na. Kung may iba ka pang ayaw kainin sa hinaharap, sabihin mo sa akin ng maaga, para hindi ako mahirapan. Umaasa ka pa rin sa akin. Iimbita pa kita sa pagkain. Magandang isipin. Ako ang mag-iimbita sa iyo sa pagkain ngayon. Ito ay para magpasalamat. Nailigtas mo ako noong nakaraan. Kaya sa susunod, ililigtas din kita. Maaari bang umaasa ka sa akin ng kaunti? Oo nga. Ito, sa labas. Maaari ko bang tawagin ang pangalan mo? O kahit palayaw ay okay lang. Hindi tayo ganoon ka-close. Kaya't magpakilala tayo. Huwag kang walang galang. Mas matanda ako sa iyo ng ganito. Kailangan mo akong igalang. Hindi naman ganoon kalaki.
Sa tingin ko tayo, halos magkapareho ng edad. Yung, narinig ko sa nanay ko, may asawa ka na raw. Bakit hindi ka nagdala ng singsing sa kasal? Kasi natuklasan ko, na ang asawa ko ay may ibang babae. Pagtataksil siya sa akin. Ganitong tao, ay talagang basura. Pasensya na, hindi ko dapat itanong. Wala iyon. Ang mundo ng mga matatanda, ay talagang komplikado. Ikaw, ay malalaman mo rin sa hinaharap. Bakit hindi mo siya iiwan? Tinanong kita, kung ang taong pinakatiwalaan mo, ay nagtaksil sa iyo, madali ka bang bibitaw at aalis? Hindi. Sasalubungin ko siya ng matinding suntok, kaya tama lang iyon. At ako, ay pipiliin kong maghayganti sa kanya. Gusto ko rin siyang maranasan. Ang lasa ng pagtataksil. Ang lasa ng pagtataksil. Mag-ingat ka sa kamay mo. Bibigyan kita ng ibang pares. Huwag na tayong pag-usapan ng mga hindi masayang bagay. Kumain tayo ng karne. Ang karne sa bahay nila ay talagang masarap. Kailangan mo talagang tikman. Salamat. 他果然在勾引未来。 Tingnan natin kung gaano ka pa katagal makakapagpanggap. Asawa. Sabi mo, nang araw na iyon, si Shunuo ay pumunta sa tindahan ko. Ito ay isang pagkakataon. At siya ay nagtatrabaho sa paaralan ni Weilei. Isa rin bang pagkakataon iyon? Sa lungsod na ito, ay may isang universidad lamang. At ang universidad mismo ay nag-aalok ng kursong pang-nursing na nagtatrabaho sa klinika ng paaralan. Ay normal din. Hindi mo alam. Nang makita ni Weilei si Shunuo, parang nakita niya ang kanyang kamag-anak. Si Weilei na ito ay may malakas na pakiramdam ng katarungan. Sa mga bagay na makatarungan. Mula pagkabata, ay hindi ba siya gumawa ng marami? Wala akong pakialam. Kailan ka ba kikilos? Sa mga araw na walang pangalan at walang katayuan. Sobrang pagod na ako dito. Ngayon, kami, ay hindi pa makakilos. Bakit? Dahil, si Shunuo, ay buntis. Ano? Nakalimutan mo, paano mo ako pananggakwan? Hindi mo ba sinabi na pakakasalan mo siya, at ginagamit mo lamang siya? Hindi mo siya papayag ang manganak, ng iyong anak? Mahal, sandali lang. Anong ginagawa mo? Pakinggan mo ako. Ano ba? Ito ay sa pangalan ng bata, na binili kong seguro para sa kanya. Pagbalik, pinapapirma ko siya. Anong ibig sabihin nito? Kung may mangyaring hindi inaasahan, ang perang ito ay 50 milyon. Ito na ang aking mabuting asawa. Umaasa si Busheng, si Buwang. Ang hindi inaasahan ay mas maaga kaysa bukas. Dumating ng mas maaga ng kaunti. Ang perang ito, pero 50 milyon. 2 lalaki at babae. Shunuo, dalhin mo lang ang recording na ito. Pagsasampahan mo sila ng kaso. Ilagay mo silang lahat sa bilangguan. Wei, huwag kang magalit. Nag-install ako ng spyware sa cellphone ni Weiji. Nag-install ng software para sa pakikinig. Ito mismo ay hindi isang karaniwang operasyon. Kahit na na-record ang kanilang pag-uusap, hindi ito maaring maging ebidensya. Ano ang gagawin natin? Hindi tayo maaaring. Basta't maghintay na lang. Walang gagawin. Sabi mo, para sa isang ina, ano ang pinakamahalaga? Kailangan mong kumilos laban kay Weilei. Hindi. Gusto kong ipagawa sa kanya. Maging galit kay Jiang Nanfeng. Dr. Shu. Nasaktan na naman. Wala. Nandito ako para dalhin ito sa iyo. Hindi na ako bata. Ayoko ng matamis.
May mababang asukal ka sa dugo. Magdala ng kaunting asukal. Mas mabuti ng handa. I'm in love with you. Feel my heart loving most forever. Your touch makes me fall for you. Together, your soft hands make me dream. Maasim at matamis. Masarap ito. Basta't gusto mo. Sa susunod, hindi ka na magkukulang sa asukal. Sapat na ang asukal mo. My love is only you. Iyan. 喂，是我。 Ay ako. Ako ang apo niya. Ano nangyari sa lolo ko? Dr. Shu, saan ka pupunta? Sa ospital. May nangyaring masama sa lolo ko. Sasamahan kita. Alam ko, ayaw kong pumasok. Nandito lang ako sa labas, maghihintay sa'yo. 老公， Ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko. Bobo mong bata. May sarili ka pang pamilya. At si Wei Ji, ayos lang ba ang relasyon nyo? Oo, mabuti. Sa kumpanya ng lolo, kami, ay palaging ganun. Magkasintahan. Lolo, nasa ospital ka. Magpahinga at magpagaling. Araw-araw kitang bibisitahin. Little noo, ayaw mo pang makilala ang iyong ama. Wala akong tatay. 20 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa pagnanais na makita siya, hindi sana namatay ang nanay ko. Sa isang aksidente, pinabayaan niya ang nanay ko sa buong buhay niya. Habang buhay kong kinasusuklaman siya. Little noo, may mga bagay na hindi mo alam. Wala iyon. Pagod na ako. Gusto kong matulog sandali. Lolo, sige, magpahinga ka na. Babalik ako bukas para bisitahin ka. Sige. Tara na. Dr. Shu, sabi mo, ang taong nagtaksil sa'yo, ay si Wei Ji ba? Bakit nakikinig ka pa? Sa usapan ng iba, hindi ako nakikinig ng lihim. Kayo, hindi ninyo isinara. Narinig ko lang ito nang hindi sinasadya. Tama, ang taong iyon ay tinatawag na Wei Ji. Paano? Kilala mo? Kilala ko ang isang kaibigan na tinatawag ding Wei Ji. Hindi naman siguro. Siya na ba ang iyong ama? Wei Ji, Wei Lei. Mukhang may kaugnayan sa dugo. Hindi. Hindi siya ang aking ama. Ako ay ipinanganak. Wala akong ama. Ang aking ina lamang. Ang nag-alaga sa akin. Kaya tayo. Talagang may pagkakapareho tayo. Wala akong ama. 20 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa pagnanais na makita siya, hindi sana namatay ang aking ina. Sa isang aksidente, pinabayaan niya ang aking ina sa buong buhay niya. Sinasadyang galit ako sa kanya sa aking buhay. Oh, Wei Lei. Salamat sa paghatid mo sa akin sa ospital. Ako pa rin. Unang beses kong sumakay sa motorsiklo. Kung gusto mong sumakay, maaari kang sumakay anumang oras. Mukhang ganito. Para kang isang motorsiklo. Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa iyo ngayon. Salamat sa pagpapakilala mo sa akin sa iyo. Ngayon, tayo ay maaaring ituring na magkaibigan na. Depende sa iyo. Paano mo tinutukoy ang kaibigan? Halimbawa ako, siguradong hindi ako pagtataksil sa aking kaibigan. Hindi kita kailanman pagtataksilan. Nanumpa ako. Idioma, huwag kailanman magsalita ng labis. Tara na, kaibigan. Ihatid mo ako pabalik sa paaralan.
Maganda ang aking pakiramdam. Mga tao na walang tono. Nagsimula na silang kumanta. Nanay, kailan ba akong nagkaroon ng masamang araw? Pumasok. Lumapit. May tanong si nanay sa iyo. Sakto, nanay. May gusto akong itanong sa iyo. Ako na ang mauna. Weilei, tinanong ka ni nanay. Nagkakaroon ka na ba ng relasyon? Weilei, tinanong ka ni nanay. Nagkakaroon ka na ba ng relasyon? Nanay, anong kalokohan ito? Sobrang abala ako sa training. Saan ako magkakaroon ng oras para sa relasyon? Ito ay mula sa araw na iyon sa tindahan. Nailigtas ako ni Dr. Shu. Inanyayahan lang ako na kumain. Hindi iyon. Sino ito? May sakit ba? Bakit mo ako kinuha na ng litrato nang hindi ko alam? Sinabi na ni Jomo. Nakita kayong magkasama. Hindi lang isang beses. Si Jomo na naman. Mahilig lang siyang makipagchismisan. Si Dr. Shu ay ang school doctor. Nasaktan ako sa training. Normal lang na mag-disinfect. May pamilya siya. Normal ba na sobrang lapit nyo? Hindi ka ba natatakot na may masabi ang iba? Anak, magkaibigan lang tayo. Anong chismis ang pwedeng sabihin? Sa loob ng bahay, disimpektahin at balutin. Lahat ng gamot para sa sugat ay nandyan. Kung hindi mo alam gawin, ako na ang gagawa. Mula ngayon, huwag kang makipagkita kay Dr. Shu. Nanay, bakit? Matanda na ako. Wala bang karapatan sa malayang pakikipagkaibigan? Wala talaga. Ikaw, isang batang lalaki. Siya, isang may asawang babae. Isang matandang babae. At nakikipagkaibigan pa. Wala kang hiya. May hiya pa ako. Nanay, sabi mo, sapat na ba? Kaya tanungin kita. Ikaw at si Weiji, magkaalam na ng maraming taon. Bakit hindi kayo nagpakasal? Si Weilei, ngayon, naglakas loob ka ng sumagot. Mga bagay ng matatanda. Huwag makialam ang mga bata. Alam mo ba kung bakit? Gusto kong makasama si Dr. Shu. Na magkasama. Dahil sa kanyang mga mata. Isa akong lalaki. Hindi ako bata. Ang late na. Saan ka pupunta? Bumalik sa paaralan. Shunuo, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Asawa, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sakto, may kailangan din akong gawin. Na kailangan kong sabihin sa'yo. Sige, ikaw na ang mauna. Wala. Ikaw na ang mauna. Ganito kasi. Noong una, yung kumpanya na bumili ng seguro, ay naglabas ng bagong produkto. Kaya tinulungan kita na bumili ng isa. Tingnan mo. Asawa, talagang magkasama tayo bilang mag-asawa. Ako naman. Bumili din ako ng seguro para sa'yo. Talaga, sa edad natin, wala namang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas o sa mga hindi inaasahang pangyayari. Alin ang mauna, kung sakaling may mangyari sa'yo. Ako at ang mga bata ay magkakaroon ng kabayaran para makasurvive. Talagang maingat ang asawa. Ganito na lang. Sabay tayong pumirma. Double insurance. Sige. No translation needed. No translation needed. No translation needed. Weilei, naghihintay ka ba sa akin? Wala ka bang ginagawa? Wala ka bang ibang ginagawa? Kinuhanan mo ako ng litrato at ipinadala sa nanay ko. Masyado ka bang komportable sa buhay? Hindi ko naman iyon sinumbong. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Protektahan mo ako. Malubha mo nang naapektuhan ang aking buhay. Alam mo ba, Weilei, pakinggan mo ako. Nahulog ka sa pang-akit ng babaeng iyon. Siya ay may asawa. Nakagulo ka sa kanya. Wala itong mabuting dulot sa iyo. Alam mo ba, ngayon sa paaralan, ay nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa inyo. Mga chismis na. Sa tingin ko, ikaw ang nagkalat ng chismis, di ba? Hindi ba't ito ang iyong espesyalidad? Paano mo naman masasabing ganyan ako? Ako ay isa-isa, na tumutulong sa iyong linawin. Sige, sabihin mo sa akin, kung paano mo ako tinulungan na linawin. Jomo, dumating na ang boyfriend mo para sunduin ka.
Ito ang paraan mo ng paglilinaw. Ito ang paraan mo ng pagtulong sa akin. Sa paglilinaw. Joji, binabalaan kita. Kung muli mong susubukang saran ako, o si Shunuo, hindi kita palalampasin. 未来， Miko, 是你逼我的。 pasensya na. Dr. Shu, kasalanan ng sahig na ito, masyadong madulas. Halika, tutulungan kita. Hindi na kailangan. Ako na lang ang babalik sa klinik para ayusin ito. 许诺，这只是个小小的警告。 Jiro Anjin. Ako ito. Ikaw ba ang nagdala sa klinik? Para na rin itong kwarto mo. May laban ako sa Makalawa. Mas formal ito kaysa sa huli. Labanan ng kampyon ng Hecheng. Kailangan mong pumunta. Maglalaro ako sa Makalawa. Ang Makalawa ay Sabado. Wala akong pasok. Huwag nang maghanap ng dahilan. Nasaktan ka. Naaksidente ako sa kape. Dito ka. Bumaba. Nagsimula ng mamula. Kung hindi ito masikaso agad, magkakaroon ng peklat. Ikaw pa namang doktor. Magtiis ka ng kaunti. Ayos na. Sino bang walang isip? Dapat ay humingi ka ng kabayaran sa kanya. Hindi naman ganun. Uuwi na ako. Kung wala kang ginagawa, mauna ka na. Ano ang balak mo? Nakasuot ng puting coat sa pag-uwi. Hindi na kailangan. Suotin mo ang akin. Kailangan mong pumunta sa laban sa Makalawa. Kasama na rin. Ibalik mo sa akin ang damit. Sige. Susubukan kong gawin. Anong susubok? Kailangan mong pumunta dito. Nandyan si Dr. Shu, di ba? Direktor Chen. Kailangan mong pumunta. Direktor Chen, bakit ka nandito? Luma na itong sakit. Ang tiyan ko kasi. Medyo hindi maganda ang pakiramdam. Nakalimutan kong kumuha ng gamot ngayon. Kaya't dumaan ako dito para mag-check. Sige, maupo ka muna. Tutulungan kitang kumuha ng gamot. Sanay ka na ba sa trabaho dito? Maganda naman. Lahat ay mabait. Ayos lang. Dito sa atin, mas marami ang mga lalaki. Lahat sila ay mga atleta. Takot ako. Maraming lugar na hindi maginhawa. Medyo okay naman. Sila ay may respeto sa akin. Ayos lang. Narinig ko na may nagsabi. Si Wei Lei ay palaging nakasunod sa'yo. Direktor Chen, nag-aalala ka ng labis. Si Wei Lei ay anak ng kaibigan ko. Natural na mas kilala niya ako. Ganun pala. Ayos lang, ayos lang. Kaya, sa hinaharap, kung may mga problema, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Sige, magtrabaho ka na. Sige, mauna na ako. Ayos. Asawa, nandito ka para sunduin ako. Siyempre, bihira lang na natapos ang trabaho ng maaga ngayon. Kaya't sinundo kita. Asawa, ikaw ay buntis. Mag-ingat ka sa paglabas. Alam mo ba? Asawa, ang damit na ito, parang hindi ko pa nakita na suot mo ito. Nadumihan ang damit ko. Wala akong kapalit, kaya't nanghiram ako ng sa estudyante. Mukhang panglalaki ito. May problema ba? Walang problema. Ayaw ko lang sa asawa ko. Magsuot ng damit ng ibang lalaki. Palitan ito.
O kaya'y magsuot ng damit ng asawa. Pinakamaganda. Maglakad pa uwi. Tito Wei. 他怎么来学校？这个女人是谁？老公， May naiwan akong bagay. Hintayin mo ako sandali. Asawa. 等一下， Mayroon akong malaking kliyente. Tinawag ako ngayon para makipag-ugnayan. Sinabi ko sa kanya, nasa business trip ako. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw, asawa. Sandali. Weilei. Weilei. May tanong akong hindi ko alam. Turuan mo ako. Turuan mo ako, please. Hindi ba? Walang anuman. Umalis na siya. Asawa, ikaw ang ganitong kalaking boss. May mga tao pang natatakot. Weilei, go. Weilei, go. Kung hindi ka mananalo sa laban na ito, hindi na kita kakausapin. Nagwagi. Weilei, hindi ba? Weilei, Weimi. Ayaw mo na ng gintong sinturon. Shunuo. Shunuo, nagkamali. Nanalo ako sa laban kanina. Nakita mo ba? Ganito ka nakikinig sa akin. Ganito ka natatakot sa hinaharap. Hindi na kita kakausapin. Ibabalik ko sa iyo ang damit. Magsuot ka na. Sinasabi ko, siya lang ang kailangan. Paano mo ako matatalo? Kaya pala dahil sa babaeng iyon. Isa pa, maganda siyang babae. Natalo sa laban na ito. Ayaw mo bang makaganti? Yung batang iyon, pinagsasampal ang mukha ko. Ganito ang nangyari sa akin. Ngayon, mararanasan mo rin. Ang lasa ng pagkahiya. Isa pa, parang maliit na pusa. Lalo akong nagiging interesado sa iyo. Shunuo, ayos ka lang ba? May nasaktan ba sa iyo? Wala, ayos lang. Weilei. Shunuo. Shunuo, ayos ka lang ba? Weilei, huwag ka nang tumama ulit. Dumudugo ka. Weilei. Dalhin mo ako sa ospital. Shunuo, nagising ka na. Wala na ba ang bata? Pasensya na. Hindi ko talaga alam na buntis ka. Bakit ka humihingi ng tawad? Kung hindi ka dumating sa tamang oras, nailigtas mo ako. Ngayon, hindi ko pa alam kung buhay o patay. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi dahil sa akin, na pinilit kitang manood ng laban ko, hindi sana nangyari ang ganitong bagay. Pasensya na. Mabuti na lang. Nakalaan na. Wala na akong kinalaman sa lalaking iyon. Wala nang kahit anong ugnayan. Sabi mo dati, ang dahilan kung bakit hindi ka nagdiborsyo. Kailangan itong gawin sa sariling paraan. Paghihiganti sa kanya. Hindi ko rin alam kung ano ang magagawa ko. Shunuo, maaari akong sumama sa iyo upang ipagtaksil ang kanyang pagtataksil. Ayos ba? Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Shunuo, hayaan mo akong sumama sa iyo upang ipagtaksil ang kanyang pagtataksil. Ayos ba? Ikaw na ang sumagot ng telepono.
Hello. Uyo. Nanalo ang laban. 一定是未知赶来的。 Babalik ka pa ba mamaya para kumain? Hindi na ako babalik. Nasa labas ang kaibigan ko. Sige, ikaw at ang nanay ko na lang ang kumain. Siguradong ang iyong amain ang tumawag. Nanalo ang laban. Sabi nila mamaya, sabi nila magkakaroon sila. Hindi ka pupunta. Kumpara sa kumain kasama sila, mas gusto kong makasama ka. Gaano na kayo katagal magkakilala? Mga 10 taon na. Mga 10 taon siguro. 10年，刚好也是我们婚姻的期限。 Bakit sila? Bakit hindi sila nag-aasawa? Hindi ko alam ang tungkol dito. Pero sa tingin ko, kung sila ay nagmamahalan, kung mag-aasawa man o hindi, karapatan nila iyon. Kalayaan, kalayaan. 没有道德约束的自由吗？ Naisip mo na ba? Tungkol sa iyong amain, may isa pang pamilya siya, tulad ng aking asawa. Kalayaan, kalayaan. 约束的自由吗？你有没有 Naisip mo na ba? Tungkol sa iyong amain, may isa pang pamilya siya, tulad ng aking asawa. Pasensya na. Hindi dapat dahil sa aking mga bagay. Idamay ang iyong emosyon. Walang anuman. Naiintindihan ko. Naisip ko na rin ang tungkol dito dati. Pero sa isip ko, ang nanay ko ay nag-iisa at nagtatrabaho ng mabuti upang palakihin ako. Sa tingin ko, parang wala. Kahit na mali ang pagpipiliang ito. Kalimutan na lang. Huwag na itong pag-usapan. Nanalo ka sa laban ngayon. Hintayin mo akong gumaling ng kaunti. Yayain kita na kumain para magdiwang. Kumain lang ba? Wala na bang ibang pagpipilian? Medyo makasarili ka pa. Anong gantimpala ang gusto mo? Kaya, hintayin kang gumaling. Lalabas tayo para mag-enjoy. Okay ba? Sakto lang. Gusto ko ring lumabas para magpahinga. 是时候给他们一个温饱茶蛋。 Waylay, ano ang ginagawa mo? Sabihin mo, ikaw ba ang nag-joke kay Hazi na pumunta kay Dr. Shu? Sino si Hazi? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Jomo, nagkukunwari ka pa rin. Umamin na si Hazi at ang iba. Sabihin mo, bakit mo ito ginawa? Oo, ako ang nagsabi kay Hazi, ang lokasyon ni Dr. Shu. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin nila kay Dr. Shu. Kung hindi ko ito natuklasan sa tamang oras, si Dr. Shu ay mapapahamak. Waylay, lumaki tayong magkasama. Ang ating relasyon. Hindi ba? Hindi ba ito mas mababa? Kilala mo lang siya ng 2 buwan. Pangako ba? Bakit ang sama ng puso mo? Hindi ka na magiging kaibigan ko. Ito na ang huli kong babala sa'yo. Waylay, naglalaro ka ng apoy, alam mo ba? Naglalaro ng apoy. Para sa kanya, kahit na sa impyerno, kaya ko. Waylay, magiging pagsisihan mo ito. Tingnan mo, binili ko para sa sanggol. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Gusto mo ba? Xiao Nuo, nararamdaman mo na ba ang sanggol? Gumagalaw ang sanggol sa tiyan. Ikaw, bata, anong nangyari dito? Bakit ang pangit ng kulay ng mukha mo? Anong nangyayari? Asawa, may sakit ka ba? Anak, wala na. Ano? Wala na ang anak. Ibig mong sabihin ay silan. 我和未知在大学之前， Kilala niya si Jiang Nanfeng. Imposible. Ako at si Wei Ji ay nakilala noong nag-aaral kami sa kolehiyo. Paano sila magiging posible? Tingnan mo. Ito ang listahan ng mga katulong na guro ng henerasyon natin. Kaklase, naghahanap ka ba? Ito ba? Ito ang kwintas na nahulog ko.
Matagal ko nang hinahanap. Salamat sa'yo. Halika. Tutulungan kitang isuot ito. Ayos lang ba? HMM. Kaya pala, lumalabas na ang palaging nandyan. Maganda talaga ang bayan mo. Hindi ito pula, ito ay berde. Maganda rin ang hangin dito. Bago namatay ang nanay ko, patuloy kaming nakatira dito. Dito, mas tahimik kaysa sa lungsod. Mas malinis kaysa sa lungsod. Sandali lang. Ayos na. Walang anuman. Sagutin mo. Paano kung may emergency? HMM. Hello, nanay. Sabi ng coach mo, simula kahapon. Sabi ng coach mo, nasaan ka? Hello, nanay. Sabi ng coach mo, nasaan ka? Nasa labas ako. Waylay. Pupunta ako kumuha ng bote ng tubig. Dahan-dahan lang sa pag-type. HMM. Sino ang kasama mo? Wala. Bumalik siya. In ko na. Hello. Yung tunog kanina. Bakit parang pamilyar? Si Shunuo. Nako, hindi maganda. Waylay. Waylay. Anong nangyari? Tulungan mo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Bilisan mo, umakyat ka. Waylay, magising ka. Waylay. Waylay. Natakot ako. Akala ko, malapit na akong. Nakakatakot naman yan. Akala ko malapit na akong. Wala nang anuman. Si Zunuo, medyo malaki ang biro mo. Hindi ako marunong lumangoy. Hindi ako ang nagtulak sa'yo. Hindi ikaw. Sino pa ang gustong manakit sa akin? Huwag na muna yan pag-usapan. Bilisan mong patuyuin ang katawan mo. Kung hindi, magkatrangkaso ka. Ginoo, sino po ang hinahanap ninyo? May appointment po ba kayo? Si Wei ay naghahanap kay Aiji. Hindi ko kailangan ng appointment. Hindi ka makakapasok kung walang appointment. Anong nangyari? Tagapamahala, itong babae. Sige, alam ko na. Wala, magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Ako na ang bahala. Alam mo ba? Sumunod ka sa akin. Anong kabaliwan yan? Hindi ko ba nasabi? Huwag pumunta sa kumpanya kung wala kang gagawin. Tatanungin kita, si Zunuo ba ay umuwi na sa kanilang bayan? Oo, at ano ngayon? Kinuha niya ang anak kong lalaki. Anong kalokohan yan? Paano mangyayari yan? Si Wei ay nag-cutting class. Kasama niyang umuwi si Zunuo. Narinig ko sa telepono. Malinaw na malinaw. Siya yan, ang boses niya. Huwag ka munang magmadali. Magandang araw. Ang gumagamit na iyong tinatawagan.郑薇，你是跟许东在一起吗？是啊，但他在睡觉，坐车太累了。你要让我叫醒他吗？哎，不用不用，你让他休息吧。
你们安全到了，我就放心了。玩得开心，拜拜。看到了吧，张威和许诺在黄溪，你别疑神疑鬼的好吗？巧了，未来的定位也在黄溪，你怎么解释？这还需要解释吗？黄溪就是个旅游小镇，未来那么爱玩，没准和几个朋友去玩也很正常啊。你当我是傻子呀？一次两次也就算了，每次都这样，你都觉得是巧合？我现在就觉得是许诺他在报复我，他觉得我抢走了你，所以他要抢走我儿子。许诺不是那种会算计的人。亲爱的，先回去好不好？我还要工作。你不差是吧？ Sige, susuriin ko. Kumusta? Maaari mo bang buksan ang 2 silid para sa akin? Pasensya na. Isang silid na lang ang natira. May iba pang lugar dito sa paligid. May isa pang hotel na 13 kilometro ang layo. Sige, kaya't buksan mo na lang ang isang silid para sa akin. May isa pang silid. Nandito ang banyo. Bilisan mo at maligo ka ng mainit na tubig para hindi ka magkasakit. Matibay ang aking balat. Ikaw na ang mauna sa pagligo. Makinig ka. Ikaw na ang mauna. Bilisan mo. Ikaw na ang mauna. Ako na ang mauna. Dito ka. Patuyuin mo ang buhok mo. Dito ka na. Lumiko ka ng kaunti. Lumiko ka ng kaunti. Sino? Sino? Huwag tumakbo. Tumakbo. Huminto ka. Kahit sino ka man, siguradong mahahanap kita. Hindi ko siya nahuli. Nakatakas siya. Sige, bumalik na tayo sa bayan. Sino ang gusto mo? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, ang taong nagtulak sa iyo sa tubig at dapat sana. Gusto sanang dalhin ka para maglibang, para makapagpahinga. Hindi ko inasahan. Naging isang nakakatakot na pelikula. Pero sa kabila nito, alam ko na ang iyong kahinaan. Sino ang natatakot sa? Sige, mukhang nahuli mo ako. Magpapalit na ako ng damit. Nanay, nakatakot ako. Pumasok ako. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ako. Nandito na ako. Naayos ko na ang mga kinakailangang dokumento. 1 linggo mula ngayon, lilipad ka na sa Sydney. Una, mag-aaral ka ng klase sa wika. Pagkatapos, opisyal na mag-enroll. Imposible. Talagang imposibleng mangyari. Wala kang pagpipilian. Nanay, ano bang iniisip mo? Ako ang pinakamagaling sa varsity team. Wala akong nabagsak na asignatura. Wala akong nagawang mali. Ano ang karapatan mong pilitin ako? Mas makabubuti ito para sa iyo, anak na lalaki. Kapag lumaki ka na, mauunawaan mo ang mabuting hangarin ng iyong ina. Pakinggan mo kung gaano ito kituwatawa. Lumaki. Matanda na ako. Sa aking paningin, ikaw ay laging isang bata. Sa madaling salita, kailangan mong pumunta sa ibang bansa. Ang sinasabi mong pagmamahal mo sa akin ay para lahat ay sundin ang gusto mo, di ba? Ako ang nanay mo. Siyempre, kailangan mong makinig sa akin. Talaga bang mahal mo ako? O natatakot kang mawala ako?
Sa aking kontrol. Ako ang ina na nagsilang at nagpalaki sa iyo. Dahil mahal mo ako. Kaya tanungin kita. Pagkatapos, hayaan mo akong. Bakit ako natatakot sa tubig? Natatakot ka sa tubig. Noong ikaw ay 8 taong gulang. Hindi maganda ang iyong pakiramdam. Sasamahan kita sa dalampasigan para magbakasyon. Ikaw at ang ibang mga lalaki. Minom ka at ay nahulog sa halos malunod. Alam mo ba? Pasensya na. Hindi alam ni nanay. Siyempre, hindi mo alam. Ang iniintindi mo lang ay ang sarili mo. Anak, hindi mo dapat sabihin yan kay nanay. Gusto lang ni nanay na magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan. Ang aking kinabukasan ay manatili dito. Bantayan ng pangako. Hindi siya dapat. Bakit ka ganyan sa kanya? Ang dami ng sama ng loob. Ang dami ng opinyon. Bakit mo kailangang laging batikusin siya? Dahil ang kanyang asawa ay lalaki ko. Ang iyong uyo na si Weiji ay nagdulot ng pinsala sa kanyang pamilya. Ang nagwasak sa pamilya ay ikaw. Ikaw at si Weiji. Ikaw at si Ji ay nagkasama at nagtaksil sa kanya. Ako at ang iyong uyo na si Weiji ay tunay na nagmamahalan. Gaano siya kabait sa iyo? Alam mo naman, anak, nangako siya na lalapit sa iyo. Ginagawa lang niya ito para maghayganti sa akin. Makinig ka kay nanay. Umalis ka, huwag kang nandyan. Hindi ko siya papayagang saktan ka. Sa inyong relasyon, sa mundo ng laro, ano ba ako sa lahat ng ito? Paano? Naitulak na naman ako sa tubig. Nagsinungaling ka ba sa akin? Hindi ako kailanman nagsinungaling sa iyo. Nagsisinungaling ka. Mula sa simula, alam mo ang relasyon sa pagitan ng. Tama ba? Kaya't sinadya mong lapitan ako. Mula sa bar hanggang sa klinika, lahat ay hindi nagkataon. Lahat ay pinlano mo. Maingat na pinlano. Di ba? Oo. Mula sa simula, alam ko ang tungkol sa kanilang. Pero nilapitan kita. Hindi para saktan ka. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ang aking kasal. Kailan ito? Nagsimulang bumagsak. At pagkatapos, nagpasya kang gamitin ako bilang pusta sa iyong paghihiganti. Tama ba? Oo. Kinamumuhian ko si Weiji. Kinamumuhian ko si Jiang Nanfeng. Ang kanilang mga ginawa, dapat silang maparusahan. Si Wei, hindi ko kailanman naisip na saktan ka. Pero sinaktan mo pa rin ako. Mula sa simula, alam kong may pamilya ka. Pinipilit kong pigilin ang aking emosyon. Sinabi ko sa sarili ko, kahit bilang kaibigan, basta't makapagbabantay ako sa'yo. Pero niloko mo ako mula sa simula. Lahat ng pinaniwalaan mo sa akin ay pawang kasinungalingan. Tama. Kung sinabi ko sa iyo mula sa simula, ang iyong ina ay ang ikatlong partido sa aking kasal. Magiging matatag ka pa rin. Nakatayo sa aking panig. Will you help me with my revenge? Sige. Dahil alam mo na ngayon. Tama. Ginagamit kita. Gusto kong malaman ni Jiang Nanfeng na ang kanyang anak ay lumalayo sa kanya kahit na nakatayo sa kanyang kabila. Gusto ko ring maranasan niya ang mga taon na dinanas ko, ang sakit at pagdurusa. Ayos lang. Kaya't ipagpatuloy mo ang paggamit sa akin. Sabihin mo sa akin, ano ang susunod mong hakbang? Makikipagtulungan ako sa iyo. Weilei, huwag ganyan. Alam mo ba, natakot mo ang nanay ko. Ano ang susunod mong gagawin? Gusto mo bang makipagtulungan ako sa iyo para ipagkanulo si Weiji? Hindi ba't gusto mong maghayganti? Kaya't isama mo na rin ako. Hayaan silang matalo ng mas lubos. Weilei, kumalma ka ng kaunti. Narito ang paaralan. Wala akong pakialam.
Akala ko ikaw ay. 你跟别的男人不一样。 Ako ang nagkamali. Pangako, pasensya na. Umalis ka na. Bumalik ka. Waylay, bakit nag-iisa ka dito umiinom? Wala kang pakialam dito. Walang saya kung ikaw lang ang umiinom. Nakakainip para sa iyo na. Kamusta? Bigyan mo ako ng isang baso na katulad ng kanya. Waylay, huwag ka nang uminom. Ang lasing-lasing mo na. Tatawagan ko si Auntie Nan. Hayaan siyang sunduin ka pa uwi. Huwag. Ayaw kong umuwi. Waylay. Hindi ako uuwi. Waylay. Gusto kita. Alam mo ba? Waylay. Gusto kita. Alam mo ba? Sa wakas, umamin ka na. Alam mo, gaano katagal akong naghintay. Bakit, Waylay? Ayaw mo ba sa akin? Akala ko ikaw ay iba ka sa ibang mga lalaki. Ako ang nagkamali. Hindi ka siya. Waylay, ganito mo ba ako kinasusuklaman? Kahit nalasing ka na, ayaw mo pa ring hawakan ako. Dapat si Joe Moran. Ganito mo pinapabayaan ang sarili mo. How ikaw ay magsisisi? Pagsisihan ang hinaharap mo. Ang magsisisi ay ikaw. Kahit na walang resulta, hindi rin ako makikisama sa iyo. Waylay, saan ka nagpunta? Uminom ka ba? Nanay, hindi ako aalis kahit mamatay ako. Anak na lalaki. Bakit ang init nito? Dadalhin ka ni nanay sa ospital. Hindi ba't gusto mong mag-higanti? Isama mo na rin ako. Hayaan silang matalo ng mas lubos. Waylay, kumalma ka. Narito tayo sa paaralan. Wala akong pakialam. Asawa na babae. Hindi na makakayanan ng lola. Bilisin mo at lumapit ka. Lolo. Narito na ako. Xiao Nuo. Tayo marahil ay huling pagkakataon na. Huwag. Matapos mamatay ang iyong ina, nakipag-ugnayan sa akin ang iyong ama. Binigyan ka niya ng isang account, nagtayo ng isang account. Taon-taon ay naglalagay ng pera dito.
20 taon na. Alam kong kinhatred mo siya. Kaya, hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin sa iyo. Pero ang perang ito, kailangan mo ring gamitin balang araw. Ito ay kanya. Utang. Utang sa inyo ng kanyang asawa at anak. Lolo. Lolo. Ina. Ina. Sabi mo, ang matanda, tungkol sa ipon na iyon. Gaano ba talaga karami ang pera? Kahit gaano pa man ito. Huwag nang pag-usapan ang buhay na ito. Kahit sa susunod na buhay. Hindi na tayo dapat mag-alala, mag-ina. Tunay na 10 taon ng paghahasa ng isang espada. Tungkol sa inyo ni Nanen. Sa wakas ay nagtagumpay na. Nanen. Pagkatapos ng libing, dadalhin ko siya para maglibang. Pagkamatay ng mahal sa buhay, labis na lungkot, nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Wala nang mas makatwiran pa. Ina, talaga namang magaling ka. Huwag mong kalimutan kung gaano tayo kahirap noon. Kung hindi dahil sa kabutihan ng tadhana, kung hindi dahil sa 20 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho ako bilang katulong sa pamilya Lin. Paano ko malalaman ng tungkol sa iyong biyenan, na may ganitong kalaking pera? 我本以为唯一的慰藉是疼我的婆婆，所以我一直把婆婆当亲妈敬着。这个妈竟然是一手策划要害我的幕后黑手！我要让你们一个个去阎王面前受审。Ina, narinig mo ba ang anumang tunog? Titingnan ko. Yumuko. 2 baw. 3 baw. Tagapangulo ng ZTN Enterprises. Dumating si Lin Jinhua. Diyos ko, iyon ay tagapangulo ng ZTN Group. Dumating siya. Siya at ang pamilya Shu. Ano ang tunay na relasyon? Si Xiao Noo. Magpakatatag. Si Xiao Noo. Magpakatatag. Kamusta, Yinan? Ako ang asawa ni Xiao Noo. Ang pangalan ko ay Wei Ji. Pagkatapos ng libing, mag-usap tayo. Sige, sakto lang. Mayroon din akong gustong sabihin sa iyo. Maaari kang makipag-ugnayan sa akin. Nagulat ako. Kung hindi namatay ang iyong lolo, hindi mo ba, kailanman ay hindi makikipag-ugnayan sa akin? Alam mo na, pero nagtatanong ka pa. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Pero, noon, kung hindi ako nakipaghiwalay sa iyong ina, makikialam ang aking ama. Kung ganoon, kayong mag-ina, baka wala na kayong matakbuhan. Hindi mo man lang maprotektahan ang iyong minamahal na babae. Hindi mo siya maprotektahan. Anong klaseng lalaki ka? Tingnan mo kung ano ang magagawa ko para sa iyo. Gusto mo bang ituwid ang mga bagay? Magkano ang kailangan mo? Ibibigay ko lahat. Ang gusto ko ay hindi pera. Iyan ay gusto kitang bilhin ng kumpanya ni Wei Ji. Ito.
Direktor, umiinit na naman ang tiyan mo. Narinig ko na maganda ang serbisyo ng inyong klinika. Talagang maganda. Anong nangyari? Nasaan ang opisina ng mga guro? May ilang bagay na gusto kong malaman ng tungkol sa sitwasyon. Tara na. Pinuno, may kailangan ka sa akin. Xiao Noo, sasabihin ko na ng diretso. May nagulat laban sa iyo na ginagamit ang iyong posisyon upang hikayatin ng mga estudyante na bumuo ng hindi wastong relasyon. Lahat ng ito ay ebidensya laban sa iyo. Pinuno. Ang mga larawang ito ay akin, walang duda. Inaamin ko. Pero ang larawang ito, ang batang babae, na hindi man lang nakaharap, bakit ako ang sinisisi? Dinaya mo ang anak ko, at dinala siya sa kwarto, at gusto mo pang magpaliwanag. Sige na, hahanapin namin si Wei para malaman ang sitwasyon. Pero bilang isang empleyado ng paaralan, may mga hindi wastong kilos. Kaya, nagpasya kaming itigil ang iyong sahod at trabaho, habang naghihintay ng investigasyon. Itigil ang sahod at trabaho. Punong guro, alam mo na ang mga larawang ito ay kumalat. Ay ano ang magiging resulta? Ano sa tingin mo ang paaralang ito? Ay makakaakit pa rin ng mga magulang na magpadala ng mga estudyante dito. Hindi na kailangang itigil ang sahod at trabaho. Diretsong tanggalin na lang ako. TSK. Medyo matapat naman. Pero hindi pa rin ito sapat. Ang pagtanggal ay unang hakbang pa lang. Nag-file na ako sa korte ng kaso. Sa lalong madaling panahon, ay magkakaroon ng sapina na ipapadala sa iyong bahay. Sige, naghihintay ako. Nagulat sa pinaghihinalaang. Pansamantalang itinigil na IPO. Ang mga mamumuhunan ay nag-withdraw ng kanilang pondo. Manager. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano talaga ang nangyayari? Ginoong Wei, ang aming kumpanya, ay may mga pinalaking datos na natuklasan na ngayon ang kabataan. Ang aming IPO ay tuluyang nabigo. Ang merkado ng stock ay nagsimula ng bumagsak. Ang mga mamumuhunan ay nag-withdraw na. Pati ang mga bangko ay nagsimula ng mangutang. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang gagawin? Alam ko ba kung ano ang dapat gawin? Magsalita ka naman. Ako ang nag-aalaga sa inyo. Sa mga kritikal na sandali, sino ang makakatulong sa akin? Asawa. Baka matulungan kita. Asawa. Baka matulungan kita. Makakatulong ka ba sa akin? Paano mo ako matutulungan? Pumunta ka sa tatay ko. Hanapin mo ang tatay mo. Chen Jun. Kaibigan ni Wei. Paano mo ako sinusundan? Hindi lang ikaw ang sumusunod sa akin. Wala akong pakialam sa'yo. Ikaw. Bago pa ako maging magalang sa'yo, mas mabuti pang umamin ka na lang. Sinusundan mo ako at si Dr. Shu. Anong layunin mo? Anong sinasabi mo? Ano? Anong sinabing pagsunod? May ebidensya ka ba? Sinusundan ng iba. Nag-flash pa ng ilaw, talagang nakakainis. Ang bagal mo pa. Naalala ko na ang plaka. Nasaan ang mga larawan? Ibigay mo na. Anong larawan? Ikaw, abnormal. Gaano katagal mo na siyang sinusundan? Huwag, huwag. Ako. Gusto ko lang siya. Ako. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Paano mo nasabi yan? Ano pa ang gusto mong gawin? Puso.
Mas mabuting magdasal ka. Huwag mo akong hayaan na makita ka ulit. Siraulo. Talagang siraulo ka. Kailangan kong i-report ito sa mga namumuno sa paaralan. Gusto kitang tanggalin. Xiao Nuo, ang payat mo na ngayon. Oo, maraming nangyayari lately. Hindi ako masyadong nakapagpahinga. Wala rin akong ganang kumain. Ama ng asawa. Hindi. Ginoong Lin. Ngayon, ang pondo ng aming kumpanya. Ang aming kumpanya ay may. I-freeze ang mga pautang sa bangko. Nag-withdraw ang mga namumuhunan. Alam ko, malakas ang pondo ng Lin Group. Kaya nais kong hilingin sa iyo na mag-invest sa aming kumpanya. Maaari tayong magtulungan para sa kapakinabangan. Kapakinabangan. Mukhang maganda iyon. Pero paano ko natatandaan? Ang inyong kumpanya. Pero nakalista ng hiwalay. Pamilihan ng kapital. Talagang mabilis ang pagbabago. Ginoong Lin, ikaw rin ay bihasa sa negosyo. Sa tingin ko, dapat mong maunawaan. HMM. Xiao Nuo, HMM. Ano sa tingin mo? Pamumuhunan. Siyempre. Pero ang mga namumuhunan, kailangan ding tingnan ng kita sa pamumuhunan. Tama ba ang sinasabi mo? Tatay, dahil ito ay pamumuhunan, dapat ay may mga kondisyon. Kondisyon. Maaari akong mamuhunan upang tulungan ang inyong kumpanya na malampasan ng hirap kahit na may balik ang pagkakataon na maging publiko. Pero ang kondisyon ay, kailangan kong ikaw umalis sa board of directors. Ano? Sinasabi mong ibigay ko ang kumpanya. Ginagawa ko lang na mas may kakayahang tao ang mga siwa. Habang may bundok na natitira, hindi natatakot na walang panggatong. At saka, may ganitong malaking suporta mula sa tatay. Ano ang kinakatakutan mo? Para sa aking anak na babae, isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa iyo. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Ginoong Lin, tagapangulo, sinasabi ko sa iyo, basta't makakabawi tayo sa kumpanya, handa akong pansamantalang bumaba sa board of directors. Ina, nandito na ako. Halika na. Naghanda na ako ng pagkain. Xiao Nuo. Ikaw ngayon, hindi ka ba papasok sa trabaho? Hindi na. Hindi ba't gusto ninyong magbitiw ako? Oo. Mabuti na magbitiw. Kapag hindi na abala si Wei Ji, sama-sama tayong umakyat sa bundok. Ang lugaw na ito, ang ganda ng kulay na ito. Ina, napansin ko na may ubo ka nitong mga nakaraang araw. May kaunting ubo. Ito naman. Ito ay lugaw na gawa sa persimmon. Nakakapagpalamig at nakakapagpahinga ng baga. Inihanda ko ito para sa iyo. Halika, tikman mo habang mainit pa. Sige. Matamis at ang bango. Masarap. Hindi maganda ang aking ngipin. Kaya't masarap ang pag-inom ng lugaw na ito. Nakakagaan. Xiao Nuo, napakamaalalahanin mo. Ina, at narito ang alimango. Binili ko ito kaninang umaga. Napakasariwa. Subukan mo na. Tingnan mo ako. Tinulungan mo akong buksan ito. Kaya, hindi na ako magpapakamahiyain. Sige. Ina, dahil kilala mo ang tatay ko, bakit noong araw na iyon, hindi ka nagpaalam? Tingnan mo ako, naging katulong at buwan ng nurse. Nakapunta na sa napakaraming bahay, at talagang malabo na ang mata ko. Imposible. Sa bawat bahay ng amo, naaalala ko pa. Kaya't bibigyan kita ng kaunting pahiwatig. Ang nanay ko, si Shunian. Ang pangalang ito, hindi mo naman makakalimutan, di ba? Ikaw, anong sinasabi mo? Sinasabi ko, ang nanay ko, si Shunian.
Ang pangalang ito, hindi mo dapat makalimutan, di ba? Ano ang nilagay mo sa lugaw? Ano ang inilagay mo? Ang bituka ko. Ang sakit. Huwag mag-alala. Wala itong lason. Paano ko naman papayagan kang madaling mamatay? Sa kabila ng lahat, utang mo pa sa nanay ko ang isang buhay. Paano ko naman papayagan kang mamatay? Nang ganun kadali, hindi ko alam. Anong sinasabi mo? Huwag kang magpanggap. Noon, ang nanay ko, pumunta sa tatay ko para humingi ng suporta. Ikaw ang nagulat sa pamilya ni Lin, na nagdulot ng kahihiyan sa nanay ko. Itinataboy sa labas ng bahay. Itinapon sa malakas na ulan. Akala mo talaga ang nanay ko ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Hindi ako. Ako. Hindi. Ako lang. Ako. Ikaw at ang anak mo. Niloko ninyo ako ng buong 10 taon. Ngayon, ang sakit na ito, hindi mo na kayang tiisin. Nanay. Anak. Alam na niya. Alam na niya ang lahat. Ano ang alam mo? Lahat ng dapat suriin ay nasuri ko na. Wei Ji, maghihiwalay tayo. Ano? Lahat ng ebidensya ng iyong pangangalunya sa loob ng kasal. Nasa akin na ang lahat. Huwag kang umasa na makakakuha ng kahit 1 sentimo. Anak, maghanap ng paraan. Huwag nating hayaan na sirain niya tayo. Asawa. Lahat ay dahil sa kanya. Lahat ay pinilit ng nanay ko. Siya ang nagpilit sa akin na gawin ito. Tao ako. Hindi ko talaga gusto si Jiang Nanfeng. Siya ang nagtagal sa akin ng maraming taon. Nakadikit sa asawa ko. Asawa. 10 taon na. Ikaw ang pinakamamahal ko. Dapat alam mo ito, di ba? Asawa. Huwag tayong maghiwalay, okay? Huwag kang umalis. Wei Ji, alam mo ba kung sino ang bagong CEO ng inyong kumpanya? Oo. Ako. Dapat noon pa kitang pinatay. Ang kulay. Alam mo ba, mayroon pang maaari kong sabihin sa iyo, ang iyong ina ay pinatay ng pamilya namin. Tapos na. Tapos na ako. Walang makakapinsala sa akin. Xiao Nuo, lalo na ikaw. Tapos na ako. Ngayon, dadalhin kita para makita ang mga magulang mo. Bumalik. Darating na ang pulis. Ang mga sinabi mo kanina, lahat ay naitala na. Maaari kitang ipasok sa kulungan. Magandang araw, narito ang iyong milk tea. Lahat ay tapos na. Pero nararamdaman ko na ako. Ayaw na ayaw masaya. Marahil, ito ay dahil hindi mo tunay na nipapasa. Xiao Nuo, gusto kita. Kahit na ikaw ay ang nagbabalik loob na Xiao Nuo, o ang mahinahon na Dr. Shu. Basta ikaw, gusto ko lahat. Ako. Hindi na ako naniniwala sa paibig. Walang anuman. Basta't naniniwala ako. Batang kaibigan. Hintayin mong lumaki ka bago natin pag-usapan. Xiao Nuo, talaga bang aalis ka? HMM. Gusto kong makita ang mundo sa labas.